Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin, no? So ito na yung ating part 2 ng video sa ating pagbuo ng mga battery na galing sa ating Pony. Ito. So bali tinanggal natin yung last, yung dalawang battery, tapos dito sa sa 12 volts natin na 12.8 at saka sa isang 12.8 din na 314 AH. So ito na yung dalawang box na battery. So bali pinagsama natin dito sa isang box lang yan. So gumawa tayo ng panibagong box, plywood ganito. So nilipat natin dito para hindi siya mag-bloated or hindi siya lumubo. Kasi lobo na yung isa dito. So ginamitan natin ng plywood para makompress natin. So ito naman mga kadego, napapansin nyo, yan o. May nakasiksik na rin dyan na acrylic para matigas. Matigas na bagay yung siniksik natin, acrylic. Para hindi mag-bloated yung battery. Kung napapansin nyo, maikli to at ito naman is malaki. Parehas lang naman sila ng AH at parehas yung brand. Pero kung napapansin nyo, medyo angat na yung isa at yung isa naman ay may siksik. Ito yung nag-bloated. Ito yung lumubo, ito yung hindi lumubo. So ito yung siniksikan natin kasi ito yung may kunting allowance para mag-pitted. Ito hindi na natin masiksikan na mabuti kasi medyo may lobo dito sa bandang gitna. Kaya dito angat sa itaas pero bandang gitna is naka-pitted. Yan, ito na lang ginawa natin sa 12 volts. 12 volts na 314 AH at saka yung isang 12 volts natin na doon natin nakuha at saka dito. So nilipat natin dito din. Yan, bali natapos ko na itong i-balance nung nakaraan, tapos ginamper na lang natin. Yan. Naglagay na lang tayo ng tabbing wire. So gumawa na lang tayo ng tabbing wire. Yung ginamit ko ditong tabbing wire is yung copper tube na copper tube, tapos pinormal lang natin ng ganito. So yan, pwede natin gamitin yung copper tube. Yung ginagawa natin sa mga ganito, mga rep. Yung mga tubo niyan, yung brand new, yung mga rep natin. So ang tubo niyan is ganito. So yan, i-flat nyo lang tapos yun ang gagamiting bus bar. Kung wala kayong bus bar, pwede nyo gamiting bus bar yan. Pang tabing. O bus bar natin. So ito yung ating main positive. Yan, main positive. Yan, or ito naman yung ating main na negative, yan, negative main. Yan, negative main. Negative, ito yung magiging first positive, then ito yung magiging second positive, then ito yung magiging third positive, then ito naman yung fourth. Fourth, nag-jump tayo dito, magiging fifth positive. Fifth positive, then 6 positive. Then 7 positive. Then 8 or main. 8 positive or main positive natin, ito yon. So gagamitin natin dito is pang 24 volts na BMS. So dati kasi is wala yung 12 at saka 12. Tapos naka-series dati yan para maging 24. Ngayon pinag-isa na natin. So ngayon hindi na natin gagamitin ang BMS nito. Yan, bali yung BMS kasi nito is nasa 12 volts lang or 4S. Ito yung dati niya na 200 amps, 200 ampere na BMS. So wala na yan, papalitan na natin to. And then ito naman is papalitan din natin to. Yan. So balik tayo mga ka-DIY kasi meron tayong dumaan na kaibigan. So dito, bali yung ginamit natin dito is dali na lang. Ito, dali. Yan, dali na 200. Yan, dali. Sa charging niya is 200 amps. So sa charging naman is 200 amps ito. Yung specs ng ating BMS or yung ating battery management system. So 200 amps and 200 amps sa charging at saka discharging. Parehas lang yung pantay. Pantay lang yung charging at saka discharging natin sa BMS. So capacity nito is 200. With pan na to. Ito may pan na yan. Yan, may pan. Tapos dito naman sa natin, sa balancer natin. So active balancer natin. So ang ginamit ko dito is yan, nasa 1 amp lang. Kasi low budget si boss. Pero okay naman tong 1 amp, yung 1 ampere. Yan, 8S. Tapos 1 ampere yung balancing. So ito yung brand na ginamit natin. So mas maganda sana kung may budget si sir. So ang gagamitin sana dito is GK. GK na BMS para meron siyang monitoring. So medyo low budget si sir kaya ang ginamit namin is ganitong BMS na lang. So ngayon is ilalagay natin dito para magkaroon na tayo ng 24 volts na buo. So hindi na siya separate. Hindi na siya separate at hindi na pwede natin i-series. Dito na tayo mag-series. Tapos ito yung gagamitin natin
na 24 volts na 8S o 8 string, 8S o 8 series. Tapos yung yun naman, yung dati niya is wala na yon. So tabi na lang natin yon at ibigay ka sir yung mga box. Tara, so ang pagkabit natin dito sa ating BMS, so ito yung BMS natin at saka active balancer. So ipagpares nyo lang naman yan. Yan, nakapares lang naman yung ating main na negative, main negative, first positive, second positive, third hanggang sa maging 8 positive. So yung pinaka main talaga natin dito is yung black. At yung black na ito is nakaparallel dyan. Parallel nyo lang kasi parehas lang naman yan, parallel ito. Yung black is connected din sa black. Yan, dito connected din yan. Tapos yung unang wire, then i-connect nyo rin sa unang wire hanggang sa huling wire. Hanggang sa 8 wire na red. So i-connect nyo rin sa 8. Yan, so ito ay nakapares dito. Tapos ilalagay natin dito sa mga battery. Yung main natin na negative, itong itim, ilalagay natin dito yan sa main na negative. Tapos yung first positive natin, ito yung first positive natin, oh. Yan, first positive, main na negative, first positive, second positive, third positive, fourth, fifth, sixth, seven, at saka yung 8, yung main. So yung 1 ito, main negative, then first positive. So yung first positive natin is yung sumunod sa black. Sumunod dito sa black ay first positive ito. Sunod is second positive. Sunod is third. Third positive. Fourth positive. Fifth. Sixth positive. 7 or 8 positive. So ganun lang ang connection nito at ang pag-tap dito. Yan, kung may mga hinang na yan para mai-tap natin mamaya. Tapos dito sa itaas lalagyan natin ng takip yan. Ito yung acrylic sa mga TV. Sa mga TV na flat screen, so may mga acrylic yan pwedeng gamitin para ilagay dito sa itaas. Yan, para kapag nilagay natin yung BMS active at yung ating active balancer is meron siyang takip. Yan. So ngayon is may mga butas yan para dito natin hinangin yung mga nakaseries natin na wiring. Yan, nakapares-pares na yan, oh. Para mailagay natin dito at saka para mabago natin yung battery. Na isa lang yung nagdadala ng active balancer at saka yung ating BMS. Yun, ang trabaho lang naman ito nating BMS. Ito ang BMS natin para hindi mag-overcharge at hindi mag-overcharge, discharge yung ating overcharge at over-discharge sa ating battery. Protector ng ating battery. Ito ay balancer o balancing lang. Para pare-parehas o pantay-pantay yung magiging resulta ng battery sa balancing. Ito yung pares niyan para tumibay yung ating mga batteries. At saka takpan na lang natin dito sa itaas. Hindi pa natin napinturahan niya kasi pinturahan din natin to. So simple lang yung box at hindi ko na pinagandahan para ano lang, simple lang naman ang paggawa ng box natin. Yun, so hinangin natin dito sa isa para ma-connect na natin. Tapos yung ating battery, sa battery natin dito. So medyo makalat dito sa mesa natin kasi hindi pa tayo nakapagligpit kanina. Yan, ito na yung ilalagay natin na dito sa itaas pag connect natin dito. Para ma-connecta natin itong mga wiring dito. Okay, so mamaya papakita ko na lang sa inyo pagka nakabit na natin. Okay? So gagamitin natin dito para mahinang natin kasi sobrang kapal yan. Ang gagamitin natin pang resolder ay dalawang ganito. Dalawang T12 ang gagamitin natin. Isang T12 tapos gagamit pa tayo ng isang T12 pa para sa pagdugtong. Okay? So yun lang. So ayan mga ka-DIY, bali tapos na natin siyang i-install yung ating wiring sa Dali BMS natin at saka sa active balancer. Bali tapos na. So pagkatapos ma-install ang wiring, saka ikabit ang balancer muna para makapag-balance. Pagkatapos i-balance, kahit mga 5 minutes pwede mo lang isunod ang ating BMS.
So ganun ako maglagay. So kailangan iuna muna active balance para ma-balance muna. Pagka balance, so saka ikabit ang BMS or ang ating battery management. Tapos yung ating B negative, yan o. B negative, direkta yan sa ating negative ng ating battery ito. Sa main negative, yan. Tapos yung isa naman sa P, ito yung discharge at charging. Ang tawag ito is common port. So P negative, discharge and charge. So common port, bali dalawang wire lang lalabas. So ibig sabihin common port siya. Pagka-apat, so hindi siya common port. So pag dalawang wire lang, so common port siya tawagin. Ito yung sa ating negative, hindi pa nakabit. Yan, bali sa plywood natin ikabit mamaya. Tapos yung ating positive. Okay? Direkta lang yung positive. Ayos. So yan, tester natin yung battery. 26.4, ayos. May tayo na ako.